Hindi nakagalaw si Irene. Sa kinatatayuan nang makita mismo ng kanyang dalawang mata ang ginagawang panloloko ng nobyo niyang si Jordan. Parang sinaksak siya sa dibdib ng paulit-ulit at naramdaman niya na lamang ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang pisngi. Agad siyang nakita ni Jordan at mabilis itong tinulak palayo si Allison, ang babaeng kahalikan nito. Irene, let me explain. Ngunit bago pa man makapagpaliwanag si Jordan, isang malakas na sampal ang binigay dito ni Irene. Napunta sa kanila ang atensyon ng lahat nang nasa school courtyard. Paano mo nagawa sa akin to, Jordan? Paano? Umiiyak niyang tanong habang hinahampas ang lalaki. Umaasa siyang sa pamamagitan nun mababawasan kahit papaano ang sakit na nararamdaman niya. Pwede ba? Huwag kang mag-iskandalo. Nakakahiya dito. Mahinang saway sa kanya ni Jordan habang pinipigilan ng kamay niya. Ako pa ngayon ang nakakahiya. Pero itong ginagawa niyo hindi. Walang hiya ka talaga. Sinubukan niyang labanan ang pagkakahawak nito. Ikaw dapat ang mahiya. Hindi mo man lang naisip na 2 buwan na akong buntis. Agad pilit na tinakpan ng kanyang nobyo ang bibig niya. Please, huwag kang maingay. Walang dapat makaalam na buntis ka. Bulong nito. Buong lakas na tinulak ni Irene ang lalaki sa narinig at sinampal ito sa ikalawang pagkakataon. Ang kapal na mukha mo. Anak mo ang dinadala ko. At hindi ito mangyayari kung di mo ako pinilit. Pasigaw niyang sabi. Napasinghap ang lahat sa paligid. Hoy Irene, stop making up stories. Parang hindi ka naman buntis eh. At kung totoo man, for sure hindi si Jordan ang ama dahil malandi ka. Biglang sabat ni Allison na nagpakulo sa dugo niya. Don't even get me started on you, Allison. Kung may malandi man dito, ikaw yon at alam yun ang lahat. Nagtawa na naman ang nasa paligid. Dahilan upang mahiya si Allison. Ano sabi mo? Agad siyang sinugod dito at sinabunutan. Naghilahan sila ng buhok hanggang sa tuluyan silang mapaghiwalay ni Jordan. Tumigil ka na, Irene. Tumigil ka na. Singhal sa kanya ng lalaki. Kayo ang tumigil sa kababuyan niyo. Nakakadiri kayo. Mag-usap na lang tayo kapag malamig na ang ulo mo. Saad ni Jordan bago naglakad paalis. Jordan, wait! Paghabol naman ni Allison dito. Napahawak na lang sa dibdib si Irene sa nangyari. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na naramdaman ng mga sandaling yon. Ang mahirap pa, hindi niya rin alam ang gagawin. Tulala siya nakaupo sa parke. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang naroon. Ang kaninang liwanag ng araw na palitan ng ilaw ng streetlight sa kalye. Pinunasan ni Irene ang namumugto niyang mga mata at tumayo. Ngunit isang sasakyan ang pumarada sa harapan niya. Nagulat siya nang bumaba mula roon ang ina ni Jordan kasama si Allison. You little whore! Ano pinagkakalat mo na buntis ka ng anak ko? Galit na bungad sa kanya ng ina ni Jordan. You better stop making up stories. Kung hindi, papakulong kita. Maghinay-hinay naman ho kayo sa pananalita niyo, Mrs. Domingo. At hindi ho ako gumagawa ng kwento para lang alam niyo. Sagot ni Irene. At isang malutong na sampal ang binigay sa kanya ng ginang. Sinungaling ka? Hindi tanga ang anak ko para buntisin ka. Maniwala man kayo, hindi. Wala na ho akong pakialam doon. Aalis na sana siya nang hilahin siya ni Allison. Bastos ka? Huwag mong tinatalikuran si tita. Ano pa bang gusto niyo? Kung akala niyo ipagsisiksikan ko ang sarili ko sa inyo, nagkakamali kayo. At hindi kikilalanin ng anak ko, ang manluloko niyong anak. Muli siyang nakatanggap ng sampal kay Mrs. Domingo. Hindi manluloko ang anak ko. Natauhan lang siya sa pinili niyang babae. Dahil ang katulad mong poor, filthy, orphan girl, hindi ka nababagay sa anak ko. Ang bagay sa kanya katulad ni Allison. Rich, elegant, and beautiful. Narinig mo yun? You will never be like me. Nagmamalaking wika naman ni Allison. Thank God. Dahil kahit kailan hindi ko gugustuhin maging pathetic boyfriend stealer na katulad mo. Pabalang na sagot ni Irene sa babae. Tatalikuran niya na sana ang dalawa
Nang hilahin ni Allison ang buhok niya. Ano sabi mo, walang iya ka? Galit na wika nito habang patuloy ang pagsabunot sa kanya. Ano ba, bitiwan mo ako? Pagpupumiglas niya. Ngunit hindi tumigil ang babae. Ang ina naman ni Jordan, walang ginawa kundi ang manood at tumawa lang. Sinubukang manlaban ni Irene kahit na hinang-hina na siya. Hanggang sa malakas siyang natulak ni Allison sa bench. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan at nagulat siya na masundan ito ng pagdurugo. Ano nangyayari? Natatakot na wika ni Irene habang namimilipit sa sakit. Nagkatinginan sina Mrs. Domingo at Allison. Kapwa hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Tulungan niyo ako, yung anak ko. Please dalhin niyo ako sa ospital. Yung anak ko, maawa kayo. Pagmamakaawa niya pa sa dalawa. Ngunit nakita niya ang blankong ekspresyon sa mukha ng mga ito. This is not our problem anymore. Malamig na wika ni Mrs. Domingo. Bago mabilis naglakad palayo kasama si Allison. Pero apo niyo to. Parang awa niyo na. Sigaw pa rin ni Irene. Doon nagsimulang mandilim ang kanyang paningin. Habang pinagmamastan ang papalayong sasakyan nito. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa at bumagsak na sa lupa. Isang figura ng lalaki ang kanya nakita bago siya tuluyang nawala ng malay. Hindi na alam ni Irene kung ano nangyari. Nagising na lamang siya sa isang hospital bed. Walang ibang tao sa silid kundi ang isang matandang lalaki na merong kinakausap sa cellphone. Pinilit niyang umupo ngunit nabigo siya. Agad namang napatingin sa kanya ang matanda. Ayos ka na ba, iha? Malumanay nitong tanong sa kanya. May nararamdaman ka pa ba? Pinagmasdan niya ng mabuti ang matanda at agad niya itong namukaan. Don Eduardo? Hindi makapaniwala ang tanong niya at kumiti naman ang matanda. Si Don Eduardo, ang major sponsor ng university nila. Sa katunayan, ito ang tumulong sa kanya na makapasok sa eksklusibong universidad na pinag-aaralan niya ngayon. Nasa 60s na ito at bakas na sa kanya itsura, ang lakas at ang kagandahang lalaki. Paano po ako napunta dito? My car was passing by and I saw you collapse to the ground, iha. Kala ko namamalikmata lang ako. Pero nang nilapitan kita, ikaw pala, Irene. Kilala niyo po ako? You know me? How? Of course, iha. You're my brightest scholar, hindi ba? Pero ano ba talaga nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Biglang naalala ni Irene ang mga nangyari. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang baby ko? May sinabi po ba yung doktor tungkol sa baby ko? Bumagsak ang mukha ni Don Eduardo at nakita niya ang labis nitong pag-aalala. Agad siyang nakaramdam na mayroong masamang nangyari. I'm very sorry, iha. Ayaw kong ako magbalita sa'yo but you've had a miscarriage. Matamlay nitong balita sa kanya. No, it can't be. Ang anak ko. Nagsimula na siyang humagulhol. Kita sa mukha ng matanda ang pagkahabag sa kanya. Hindi pwede mangyari to. Siya na lang ang pamilyang meron ako. Siya na lang po ang meron ako, Don Eduardo. Marahang nilagay ng matanda ang kamay nito sa kanyang balikat bilang pagdamay. Kasalanan ni na Allison to. Naluluhang saad ni Irene. Sino si Allison, iha? Sila po yung may kagagawa nito. Sila yung pumatay sa anak ko. Nanginginig sa galit na sagot ni Irene. Sinubukan niyang tumayo ngunit nabigo siya. Iha, hindi mo pa kaya. Pero kailangan ko po sila mapanagot, Don Eduardo. Pero, wala tayong katibayan na sila ang gumawa sa'yo nito, iha. Huwag mong ipapahamak ang sarili mo para sa mga taong kagaya nila. Nanghina si Irene sa narinig. Alam niyang tama ang sinabi ng matanda. Pero paano naman yung anak ko? Umiiyak niyang tanong. Wala na ang anak ko habang sila nagsasaya. Napakasama nilang tao, ang sasama nila. Mahigpit niyang hinawakan ng bedsheet habang sinusumpa ang mga ito sa kanyang isipan. Ilang araw pang nanatili si Irene sa ospital hanggang makarecover siya sa nangyari. Tinulungan siya ni Don Eduardo hanggang sa paglabas niya at ito pa ang sumagot sa lahat ng gastusin.
Hindi niya inasahan ang kabutihan sa kanya ng matanda. Matapos mawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Ngayon lamang muling naramdaman ni Irene ang tunay na malasakit mula sa iba. Hindi rin natapos ang kabutihan ni Don Eduardo. Binigyan siya nito ng pagkakataong ituloy ang huling 2 taon niya sa pag-aaral. At bilang sukli, hiniling niya sa matanda na bigyan siya ng trabaho upang kahit papano makapagbayad siya ng utang na loob. Don Eduardo, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Sobra-sobra po talaga yung naitulong niya sa akin. Pasasalamat niya sa matanda. It's nothing, Iha. Hindi mo kailangan pa ulit-ulit na magpasalamat sa akin. You deserve all my help. Sagot ni Don Eduardo nang bigla itong inubo. Nagmadali naman si Irene na kumuha ng tubig at iniabot ito sa matanda. Ayos lang po ba kayo, Don Eduardo? Matapos uminom, ngumiti ang matanda. Ayos lang ako, Iha. Siya nga pala, meron akong good news para sa'yo. I've found a perfect job for you. Tulad na request mo. Talaga po? Ano po yun? Sumenya si Don Eduardo sa assistant nito. Maya-maya pa, pinapasok nito ang isang lalaki. Sa unang kita pa lang, nakilala na agad ni Irene ang lalaking ito. Iha, meet Richard Guevara. He's one of the talented artists under our management. Wika ng matanda. Hi, I'm Richard. Nice meeting you. Nakangiting pagpapakilala sa kanya ng binata bago ilahad ang palad nito. Saglit na natigilan si Irene. Hindi siya makapaniwala na nasa harap niya ang sikat na artistang nakikita niya lamang sa mga billboard noon. Naguguluhan niyang inabot ang palad nito at nagkamay sila. My name is Irene. Nice meeting you too. Sagot niya dito. Well, mas makikilala niyo pa ang isa't isa. Dahil si Irene ang magiging personal assistant po, Richard. Wika ni Don Eduardo. Nagulat naman ang dalaga sa narinig. Naisip ko na ito ang magandang trabaho para sa'yo. Dahil related ito sa kurso mong film studies. I think baka katulong ito sa'yo para mas marami kang matutunan sa industriya. Pagpapaliwanag ng matanda. Ngunit yun ay kung ayos lamang sa'yo, Iha. Oo naman po, Don Eduardo. Sure, tatanggapin ko po. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang mag-alala. Hindi naman masakit sa ulo itong si Richard. Tama ba ako, Richard? Saad ng matanda. Yes po, Don Eduardo. Hindi mahihirapan sa akin si Irene at tutulungan ko rin siya na mas matuto pa sa industriya. Wika naman ng lalaki. Napangiti na lang si Irene. Sobrang saya ng puso niya sa mga oportunidad na binigay sa kanya ni Don Eduardo. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Naging maayos ang pag-aaral ni Irene habang nagtatrabaho bilang personal assistant ni Richard. Tinupad naman ng binata ang pangako. Hindi siya nahirapang pakisamahan nito. Marami rin siyang natutunan sa takbo ng entertainment industry. Bagaman palagi pa rin sumasagi sa isipan niya ang masakit niyang pinagdaanan, hindi niya magawang kalimutan ito. Para bang nakatatak na ang lahat sa puso't isipan niya. Ngunit sa kabila nito, pinipilit pa rin niyang unti-unting makabangon. Isang araw, abala niyang inaayos ang wardrobe ni Richard sa dressing room nang pumasok ang lalaki. Nandito ka na pala. Katatapos ng kunan ng first scene. Sorry po, Sir Richard. Palagi na lang ho akong late. No, it's okay. Naintindihan ko naman since graduating ka na. Nakangiting wika ng binata habang nagpapalit ng sapatos. Actually, hindi about school. Si Don Eduardo kasi parang lumalala yung kondisyon niya. Binisita ko siya ulit kanina. Pinipilit niya magmukhang malakas kahit halatang hindi na. Malungkot niyang sabi. Napapansin ko din yung tuwing pinupuntahan ko siya. Hindi na rin kasi siya bumabata, Irene. Isa pa may sakit siya. Naaawa ako sa kalagayan niya, Sir Richard. Kung pwede nga lang na 24 oras ko siyang alagaan, gagawin ko eh. Makabawi man lang ako sa lahat na naitulong niya sa akin. Bahagyang umiti sa kanya ang binata. Hayaan mo, dadalawin natin siya after taping. Palalakasin natin siya. Wika naman ni Richard. Sinuklian naman ito ng ngiti ng dalaga bago nagpatuloy sa pag-aayos. Nang isang magazine ang pumukaw sa atensyon niya. Nagulat siya matapos mabasa ang nasa cover nito.
The next big thing, Alison Pineda, new rising star. Biglang sumikip ang dibdib ni Irene. Tila bumalik sa kanya lahat ng sakit at galit na naramdaman niya noon. Muli niyang naalala ang masasamang ginawa nito sa kanya. At hindi niya namalayang nilulukot niya na pala ang magazine. Ayos ka lang ba? Bigla siyang bumalik sa realidad at napatingin kay Richard. Nakababa ang tingin nito sa hawak niya. Oo naman. Agad niyang sabi bago nilapag ang magazine. Maglilinis na muna ako dito. Babalik ka na ba sa set? Nagdududang tumingin sa kanya si Richard bago ito nagsalita. Yes, anyway. Ipaalala mo sa akin na kunin yung damit ko for the gala next week. Alis na ako. Pinanood niyang lumabas ang binata. Nang makaalis na ito, agad niyang kinuha ang magazine. Pinagpupunit ito at tinapon sa basurahan. Napaupo siya sa sobrang emosyon at hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at araw na ng gala. Isang marangyang okasyon. Nagtipon-tipon dito lahat ng mga kilalang personalidad, mga artista, at executives ng entertainment company. Mula sa likod na eksena, pinagmamasa ni Irene ang mga bisita. At hindi siya nagkamali. Naroon si Alison. Napakuyumang kamaon niya na makita naglalakad dito sa red carpet. Pangiti-ngiti sa harap ng kamera, habang binibida ang magara nitong suot. Nagpatuloy pa ang pagdiriwang. Nagkaroon ng paggawad ng parangal at ilang pagtatanghal. Habang nakaupo ang mga bisita, merong mga waiter na nagsisilbi ng pagkain sa kanilang mesa. I specifically asked for no MSG and yet I can still taste it. Narinig niyang sabi ni Alison sa waiter. Pasensya na po ma'am, papalitan ko na lang po. Nakita ni Irene kung paano pilit nang umiti si Alison sa waiter. Malinaw na nagpapanggap ito sa harap ng mga kapwa-artista. Dumaan sa harapan niya ang waiter na kanina pa pabalik-balik dahil sa demands ni Alison. Isang idea ang pumasok sa isipan ni Irene. Sandali. Marami ka pa yatang gagawin. Ako nang bahala dito. Kilala mo naman sigurong PA ako ni Richard. Oo naman, Miss Irene. Ibinigay sa kanya ng waiter ang pagkain pinapapalitan ni Alison at napangiti siya. Nagsuot siya ng face mask at hinain to kay Alison. Saglit sila nagkatitigan sa mata bago siya agad umalis. Pinanood niyang mapatalon sa anghang si Alison matapos isubo ang pagkain. Is someone trying to kill me? Anong klaseng pagkain to? Galit na saad ni Alison bago mabilis tumakbo papuntang restroom. Nagbulungan naman ng ilan sa mga nakakita at kumuha naman ng larawan ng media. Agad sinundan ni Irene ang babae. Na isa sa dahilan kung bakit siya bumagsak 2 years ago. Wala siyang ibang gustong gawin ngayon kundi ipatikim kay Alison ang galit at sakit na nararamdaman niya. Bubuksan na sana niya ang pintuan ng ladies' bathroom kung saan sumisigaw sa inis si Alison nang isang kamay ang humilas sa kanya. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Irene? Sir Richard. Gulat niyang tanong sa binata. Agad siyang hinila nito upang makapagtago sa isang pader nang lumabas si Alison. Ano ba? Hayaan mo ko! Pagpupumilit ni Irene ngunit tinatakpan nito ang bibig niya. Pinakawalan lamang siya nito nang tuluyan nang makaalis si Alison. Bakit mo ba ako pinipigilan ha? Dahil alam ko ang gagawin mo. Mula sa magazine hanggang kanina sa paglagay mo ng wasabi sa pagkain niya. Alam ko, Irene. So sa tingin mo, masamang tao ko ngayon, ha? Alam mo ba kung anong ginawa sa akin ng babaeng yun? Siya ang sumira sa buhay ko. Naghahalo-halo na ang emosyong nararamdaman niya. Alam ko. Nakwento sa akin ni Don Eduardo ang nangyari at pinagdaanan mo. At kung iniisip mong pipigilan kita, dahil ang tingin ko sa'yo masamang tao nagkakamali ka. Pinipigilan kita dahil alam ko na hindi ka masamang tao, Irene. Hindi mo kayang gawin ang iniisip mo. Pero gusto kong gawin. Gusto kong gawin, Richard. Dahil galit na galit ako sa kanya. Marahan naman siyang niyakap ni Richard. Sa gitna ng pag-iyak niya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya sinagot ito at halos mabitawan niya ang cellphone sa sinabi ng kausap sa kabilang linya. Is everything okay? Si Don Eduardo.
Parang sasabog ang puso ni Irene sa lakas ng kabog nito habang bumabiyahe sila ni Richard patungo sa mansyon ng matanda. Buti naman at dumating ka, Miss Irene. Hinahanap po kayo ni Don Eduardo. Agad nilang tinungo ang kwarto nito at doon nakita nilang nakaratay sa higaan si Don Eduardo. Nanghihina na ito at hirap na sa paghinga. Agad na napatingin sa kanila ang private doctor at umiling ito sa kanila. Mabilis na tumakbo si Irene patungo sa matanda. Nandito na po ako, Don Eduardo. Nandito na ho ako. Sambit niya. Kahit mahina, nagawa pa rin umiti ng matanda. Irene, masaya ako nandito ka na. Opo, lakasan niyo po yung loob niyo. Magpapagaling pa po kayo, hindi ba? Pinipigilan ni Irene ang maiyak habang tinatalo na ang matanda ng sakit nito. Okay na okay ako, iha. Ang iniisip ko ikaw. Huwag niyo na ho akong isipin, Don Eduardo. Okay na po ako. Kayo nga po yung tumulong sa akin, di ba? I am happy. Napakasaya ko sa 2 taon na naging apo kita, Irene. Masaya na ako doon. Huwag na po kayong magsalita, please. Ipagpapatuloy niyo pa po yung pagpapagamot sa doktor. Marahang hinawakan na matanda ang kanyang kamay. Dito ka lang sa tabi ko, iha. Ayaw kong mamatay ng mag-isa. Tuluyan na napahagulhol ang dalaga. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda hanggang sa huli nitong paghinga. Walang ibang ginawa ang dalaga kundi umiyak at magdalamhati hanggang sa tuluyan nilang maihatid sa huling hantungan ng matanda. Sa mga sandaling yon, hindi nawala sa kanyang tabi si Richard. Ito ang naging karamay niya at naging balikat na masasandalan at maiiyakan. Isang araw, tulalang nakaupo si Irene sa mansyon ng matanda habang pinagmamasa ng larawan nito na nakadisplay sa sala. Umupo sa tabi niya si Richard at marahan siyang isinandal sa balikat nito. Bakit ganun? Palagi ko nalang nararanasan to. Una, mga magulang ko. Pangalawa, yung anak ko. Ngayon si Don Eduardo, wala na. Nawala na silang lahat. Nandito pa ako. Hindi ako aalis sa tabi mo, Irene. Tumingin siya sa mukha ng binata at nakita niyang seryoso itong nakatitig. Alam ko naman yan, Sir Richard. Magsasalita pa sana ang binata nang biglang dumating ang abogado ni Don Eduardo. Magandang araw. Ako si Attorney Santos, ang abogado ni Don Eduardo. Nagkamay naman sila bago umupo sa lamesa. Bakit niyo po pala ako kailangan kausapin, attorney? Alam kong sariwa pa ang lahat, but this can't wait. This is about the last will and testament of Don Eduardo. Pero bakit niyo ako kakausapin tungkol dyan? Hindi po ba dapat ka mag-anak o di kaya anak ni Don Eduardo yung makaalam niyan? Nag-iisang anak si Don Eduardo ng pamilya Gaisano. At matagal na rin nawala ang nag-iisang anak niya na si Edna Gaisano Marquez. Edna Marquez? Gulat na tanong ng dalaga. Ang iyong ina, Miss Irene. Hindi makapaniwala si Irene sa narinig. Kailanman, hindi niya nakilala ang magulang ng kanyang ina at hindi rin siya nagtanong tungkol dito noon. Ibig ko sabihin, si Don Eduardo lolo ko? Paano po nangyari, attorney? Naguguluhang tanong ng dalaga. Pasensya na, Miss Irene, pero hindi ko masasagot yan. I'm not privy to your family matters. Nandito lang ako upang ipaalam sa'yo ang lahat ng patungkol sa last will and testament ni Don Eduardo. Ikaw ang magmamana ng kumpanya at lahat ng ari-arian bilang kanyang nag-iisang apo. Paliwanag ng abogado sa kanya. Marami pa mga ipinaliwanag na proseso ang abogado, habang sinusubukan naman ni Irene na iproseso ang mga nangyayari. Sa loob ng ilang araw naging abala siya. Mabuti na lamang at maraming legal na eksperto ang gumabay sa kanya, subalit nalulula pa rin siya sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, Sir Richard. Wika ni Irene habang nakapangalumbaba sa office table na dating ginagamit ni Don Eduardo. Sa'yo ay pinamana ni Don Eduardo ang lahat ng naiwan niya. Ibig sabihin lang nun, pinagkakatiwalaan ka niya. And that means you're doing what's right. And you're doing great. Okay? Wika ni Richard bago marahang hinaplos ang ulo niya. Thank you, Sir Richard.
Isa ka rin sa mga tumulong sa akin at palagi nandyan kapag kailangan ko. Of course. Saka sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong tinatawag na sir. Lalo na ngayon ikaw na kaya ang boss ko. Okay, sir. Okay, Richard. Natawa naman ang binata sa sinabi niya. That's better. Napangiti naman sila sa isa't isa nang marinig nila ang isang katok sa pinto. Excuse me po, Miss Irene. Napalingon sila nang pumasok ang dating sekretarya ni Don Eduardo. Gusto ko lang po ihatid sa inyo yung mga files tungkol sa ating business partners and investors. Inilapag dito ang dokumento sa desk niya. Also, remind ko rin po kayo, Miss Irene, about sa announcement party next week, the night after your graduation. Thank you, Jessica. Wika niya rito bago ito umalis. I'll get going na rin. May taping pa ako at sana mas masipag ang bagong PA ko. Biro ni Richard sa kanya. Sipag naman ako Nang aasar na nagkibit-balikat ang binata bago umalis. Natawa na lamang si Irene dito. Kinuha niya ang mga dokumentong inabot ng sekretarya. At gano'n na lang ang kanyang gulat nang mabasa ang pangalang Jordan Domingo at ang ina nitong si Helen Domingo sa listahan ng mga investors. Muli siyang nakaramdam ng sakit at galit sa puso. At sa pagkakataong yun, alam niyang dumating na ang panahon para makapaghiganti na siya sa mga taong nanakit sa kanya. Sa loob ng 1 linggo, inaral niya ang pamamalakad sa kumpanya. Bukod pa rito, mabusisi rin niyang inalam at inimbestigahan ang mga transaksyon at aktibidad ng mga Domingo bilang investors nila. Pati na rin si Allison bilang artista under their management. Maayos na natapos ang graduation ceremony niya ng umagang yon. Pagsapit ng gabi, handang-handa na si Irene sa panahon na pinakahihintay niya. Dala niya na ang isang bomba na anumang oras na gustuhin niya sasabog sa pagmumukha ng mga taong nanakit sa kanya. Laman ng balita ang gaganaping anunsyo ng bagong CEO. Ngunit hindi lamang sila nasasabik sa bagong leader, kundi sa mukha ng sinasabing nawawalang tagapagmana ng Gaisano Entertainment Company. Irene, are you ready? Tanong ni Richard sa kabilang linya. Napatingin ang dalaga sa media na nasa labas ng limousine. Hindi pa siya nakakapasok sa mismong venue sandamakmak na ang nakaabang na paparazzi. Madalas siyang makita ang ganitong eksena noon pero iba na ngayon. Siya na ang nasa mismong sitwasyon. Siya na ngayon ang nasa spotlight. Inaalala niya ang mga pinagdaanan niya at ang lolo niyang si Don Eduardo na naging dahilan kung ba't narito siya ngayon. Yes, I'm ready. Sagot niya bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Halos masilaw siya sa kabi-kabilang flash ng kamera. Merong mga gwardya na nag-escort sa kanya hanggang makapasok sa venue. Isang grand entrance ang ginawa niya na talagang nagpagulat sa lahat. The moment we've been all waiting for has finally arrived. Please join me in welcoming our new CEO, Miss Irene Gaisano Marquez, the new face of Gaisano Entertainment Company. Nagpalakpakan ng mga bisita sa pagpasok niya. Lahat ng mga prominente at makapangyarihang personalidad, hindi maalis ang tingin sa kanya. Halata sa mga ekspresyon nila ang kombinasyon ng kuryosidad at paghanga. Totoo po ba na kayo ang nawawalang apo ni Don Eduardo? Anak daw po ba kayo ng rebeldeng anak ng former CEO? Anong nararamdaman niyo ngayon na kayo ang CEO ng pinakamalaking entertainment company sa bansa? Hindi po ba kayo napapressure considering you are one of the youngest CEOs at age of 22? Napakaraming tanong ng media, habang abala naman siyang nililibot ang paningin sa mga bisita. At naroon, nakita niya ang nanlalaking mata sa gulat at pagkasindak nina Jordan at ang ina nitong si Helen at maging si Allison. Sa ekspresyon pa lamang ng mga ito, halatang nag-uumpisa na ang kanyang pagwawagi. Sinagot niya ang ilan sa mga tanong na kaya niyang sagutin. Matapos ito, dumiretso na siya sa kanyang table kung saan nagtitipon-tipon ang board of directors at mga investors. Halos di makatingin sa kanya si Mrs. Domingo, habang hindi maalis ang titig sa kanya ni Jordan. Halatang napipiko na si Allison sa nangyayari, habang pilit pumupulupot sa braso ng binata. I believe this would be our first meeting, although this is not yet formal.
Wika ni Irene sa mga stakeholders. Indeed, it's a pleasure to finally meet the granddaughter of the renowned Don Eduardo. He's a great CEO, and we're expecting that you'll follow in his footsteps. Saad ng isa sa mga stakeholders. Makakaasa po kayong lahat. Hindi ko kayo bibiguin. Makakaasa po kayong lahat. Hindi ko kayo bibiguin. Nagtanguan naman ang mga stakeholders. Nasiyahan si Irene sa awkward na reaksyon ng tatlo habang binabati siya ng iba't ibang kilala bilang CEO ng ibang kumpanya. Also, gusto ko ipaalam sa inyo that I've looked into the financials, audit reports, and compliance ng kumpanya. Sabihin na lang natin na may nakita ako hindi kaaya-ayang gawain involving one of our investors. Wika ni Irene, sinyalis na naihanda niya na ang bomba. Really? Would you mind enlightening us more, Miss Irene? Nakita niya ang biglang pamumutla ng ina ni Jordan at hindi na ito nakapagpigil pa. Hindi yata masyadong maagay ang pangingialam mo sa usaping ito. Kung tutuusin, you're just a newbie in this industry. I may be a newbie, but I'm also the new CEO. Ginagawa ko lang naman ang mga plano ko. I'm actually just starting. Sagot niya sa sinabi ni Mrs. Domingo. At isa pa, wala naman kayo magiging problema, lalo na kung wala kayong tinatago. Am I right, Mrs. Domingo? Of course, wala akong tinatago. Kung ganon, pag-usapan na lang natin to sa formal meeting. Let me excuse myself for a moment. Mabilis na tinungo ni Irene ang restroom. Napatingin siya sa kanyang refleksyon bago huminga ng malalim. Kaya mo to, Irene. You are stronger than them now. Kayang-kaya mo to. Matapos palakasin ang loob, napagdesisyonan niyang bumalik, ngunit humarang sa kanyang daan si Jordan. Gusto ko ta makausap. Wika ng binata bago siya hinila patungo sa labas ng venue. Ano ba? Bitiwan mo ako. Agad hinawi ni Irene ang pagkakahawak nito. Samantala, namamangha naman siyang tinitignan ni Jordan ngayon. Wow! You really have changed. You're more beautiful than ever, and tougher. And a freaking CEO? Paano nangyari to? Ibang-iba ka na sa Irene na kilala ko nun. Mabuti at alam mo, talagang hindi na ako ang Irene na nakilala mo nun. Dahil ngayon, hindi na ako magpapaloko at magpapaapi sa'yo. Look, tungkol sa nangyari 2 years ago, I want to apologize. Siguro nangyari lahat yun for a good reason, because look at you now. Hindi mapigilan ni Irene ang sarili. Isang sampal ang binigay niya sa binata. Kapal na mukha mo? Anong for good reason? Nangyari lahat yun dahil manluloko ka. Sinaktan mo ko ng sobra, Jordan. At hindi ko makakalimutan yon. Aalis na sana siya nang hawakan siya ni Jordan. Wait, nangyari na ang lahat. Wala na ako magagawa doon. I just had one question. Tinago mo ba ang anak natin? Kumusta siya? Bago pa man makasagot si Irene, dumating na si Allison. What's going on here? Agad namang hinawi ni Irene ang pagkakahawak ni Jordan. Bago mapang-asar ng umiti. Ba't di mo tanong itong boyfriend mo? Total siya naman na lumapit sa akin. At saka ano nga yung sinabi niya sa akin? Oh, he said I'm beautiful. Tama ba ako, Jordan? Kitang-kita ang pagkainis sa mukha ni Allison. Have a good evening. Tatalikod na sana siya nang hablutin ni Allison ang kanyang braso. Mariin niya itong hinawi. Dahilan upang bahagyang mawalan ng balanse si Allison. Huwag mo ako hahawakan. Subukan mo. Hindi lang yan makukuha mo sa akin. Nasindak si Allison sa sinabi niya. What's going on here? Nandito ba sila para iharas ka? Of course not. Hindi ko hinaharas ang malanding yan. Umiling naman si Irene bago nagsalita. Are you referring to yourself, Allison? Dahil ikaw lang naman dito ang malanding mga agaw, remember? Walang hiya ka? Susugurin sana siya ni Allison nang pumagitna si Richard. Huwag kang manggulo dito, please. At talagang kakampihan mo yung babaeng yan, Richard? Don't you know who she is before? Isa siyang poor, orphan girl. Kaya nga nagtataka ako. How she suddenly becomes the missing granddaughter of a billionaire old man. Oh, I have a theory. Siguro nilanding niya si Don Eduardo para gatasan siya
at papamanahan ng bilyones na ari-arian. Isang malutong na sampal mula kay Irene ang dumampi sa pisngi ni Allison. Wala kang karapatang bastusin ang lolo ko. At maging ako. Napahawak naman sa pisngi si Allison. How dare you slap me? Gaganti sana ito ng sampal ngunit agad na hawakan ni Richard ang kamay niya. Sa isang iglap, isang sampal ang muling pinatikim ni Irene kay Allison. Anong pakiramdam ng masampal? Masakit ba? Agad na pahawak si Allison sa magkabilang pisngi niyang namumula. Ramdam niya ang hapdi ng sampal ng dalaga. Kulang pa yan. Sa lahat ng sakit na pinaranas mo sa akin. Naalala mo ba kung paano mo ako binuli mula high school? Kung paano ka tumawa sa mukha ko nung mga panahong nawalan ako ng magulang? Kung paano mo inahas ang boyfriend ko noon at pinatay ang anak ko? Ano? Allison, ano sinasabi nito? Gulat na tanong ni Jordan. Bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo! Saad ni Allison bago nagtangkang sugurin siya ulit. Ngunit mas mabilis si Irene. Mabilis niyang tinulak ang babae. Dahil nasa likod dito si Jordan, sabay na bumagsak ang dalawa sa kalapit na fountain. Lalong nagulantang ang mga nakakita at sunod-sunod ang pitik ng kamera. Isang staff member ang agad lumapit upang tulungan si Allison. Ngunit maarte itong tumanggi. No, don't touch me. Ang dumi ng kamay mo, lumayo ka sa akin. Agad nagbulungan ng mga naroon, habang nahihirapan si Allison na umahon mag-isa. Hindi man lang siya inabutan ng kamay ni Jordan. Stop taking pictures. Saad ni Jordan. Yes, please, stop taking my pictures, or else I will sue you all. What's going on here? Tanong ng isang stakeholder. Lumapit na rin si Mrs. Domingo. Oh my God, what's happening here? Ba't ka gumagawa na eksena rito, Allison? Nakakahiya. It's all that witch's fault, tita. Sabay duro ni Allison kay Irene. Ako pa talaga ang witch? Excuse me. Kung may bruha man dito, kayo yon. Ito ang tandaan nyo. I'm just starting. Nag-uumpisa pala ako maningil. So brace yourselves. Dahil ilalabas ko lahat ng baho nyo. And Jordan, tama ang narinig mo kanina. At tungkol sa nangyari, why don't you ask Allison and your mother? Dagdag pa ng dalaga bago tumalikod at tuluyang naglakad palayo. Habang naiwan ng tatlo na pagkabiglaang bumalot sa kanilang sistema, maging takot at kahihiyan. Kagaya ng inaasahan, agad nag-viral ang nangyari. Naging laman ng mga headlines sa balita at usapin sa social media ang naging tapatan ni Irene at Allison. New CEO of Gaisano Entertainment Company exposes new rising star Allison Pineda's true color. Ang pasabog ng nawawalang heiress ng Gaisano Entertainment Company. Ilan lamang yan sa mga trending headlines ng nangyari. Ngunit hindi lamang ang kanilang sagutan ang pinag-usapan, kundi pati na rin ang pagsusupladan ni Allison sa staff at ang pagbabanta nito sa media. Umani ito ng labis na pambabatikos mula sa madla. Subalit lalong nayanig ang imahe ni Allison nang maglabasan pa ang ibang videos nito kung saan makikita ang masamang pagtrato niya sa staff members at mga taong mas nakakababa sa kanya. Tahimik na pinapanood ni Irene ang pagkasira ng imahe ni Allison at ang pagkawala ng mga sumusuporta nito. Marami na rin ang mga tanong kung ito ba magiging katapusan ng karera ni Allison bilang artista. Nagsisimula pa lang sa industriya, palubog na agad dahil sa ugali. Buti naman lumabas na ang tunay na kulay. Talagang masama ugali niyan. Isama niyo na rin yung pamilya Domingo. Napangiti si Irene habang binabasa ang mga komento. Sa wakas, alam na rin ng lahat ang kasamaan ni Allison at nadadamay din dito ang mag-ina. Yun naman talaga ang plano niya. Ilang araw makalipas, hindi pa rin humuhupa ang issue. Patuloy ang pambabatikos kay Allison habang umaani naman ang papuri at kasikatan si Irene dahil sa magandang pamumuno nito sa kumpanya. Hi, I brought you a milkshake, yung paborito mo. Feel ko stress ka sa mga nangyayari. Wika ni Richard bago ilapag sa desk niya isang mango milkshake. Actually, I never felt better. Finally, bumabalik na sa kanila yung karma. Right, I'm glad to hear that. How about the company?
Balita ko may mga anomalya sa kumpanya na pinapaimbestigahan mo. Yes, actually. I'm ready na ilabas na ito sa next meeting namin. I actually can't wait, Richard. Nga pala, may iba ka pa bang sadya? Wala naman. Natatapos ko lang ng shoot ko. Are you free? Gusto sana kitang... Naputo lang sinasabi ng binata nang tumunog ang cellphone ni Irene. Magkasabay nila nakita na si Jordan ang tumatawag. Agad na napailing ang dalaga at hindi ito sinagot. Ginugulo ka pa rin ba niya? Oo eh. Di ko nga alam kung paano niya nahanap yung number ko. Nakailang palit na ako. Biglang kumatok sa pintuan ni Irene ang kanyang sekretarya. Miss Irene, may naghahanap po sa inyo sa labas. Si Mr. Jordan Domingo daw po. What? Agad na lumabas si Irene sa opisina niya at sumunod naman si Richard. Ano ginagawa mo dito, Jordan? Tanong niya habang nakakross sa mga braso. Irene, buti naman at pumayag kang kausapin ako. Meron ka lang 1 minuto para sabihin ang pinunta mo dito. Bago kita ipakaladkad sa mga gwardya. Alam ko na ang ginawa ni Mama at Allison sa'yo nun. Irene, I'm sorry. I did not know. Akala ko umuwi ka na ng probinsya after mo ako mahuli kung alam mo lang. Isang sampal ang binigay ni Irene kay Jordan. What? Talagang yan ang sasabihin mo? Kahit pa siguro nangyari sa harapan mo, alam ko namang wala kang gagawin eh. Kasi alam mo kung bakit? Tuwag ka, Jordan. Sanay ka na tinatakbuhan ng mga responsibility mo. Hindi lang yon. Manloloko ka pa. Wala kang kwentang boyfriend. Wala kang kwentang ama. Wala kang kwentang tao. Bulyaw ni Irene habang namumuo ang luha sa mga mata niya. Irene, I'm sorry. I made a mistake. It was all a mistake. Hindi ko alam kung paano kita nagawang sayangan at ipagpalit, pero sinusubukan ko na ayusin yun ngayon. Nakipaghiwalay na ako kay Allison. And I realized ikaw talaga ang mahal ko. Bahagya siyang natawa. You're insane. Kung iniisip mo na babalikan pa kita, hindi mo ako mahal, Jordan. Ha? You're really crazy. Di mo ako mahal, alam mo kung bakit? Kung mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan. Hindi ko nga alam kung ba't kita minahal nun eh. Because when I look at you now, all I see is a disgusting cheater. Kaya makakaalis ka na. No, wait. Irene, please. Umalis ka na. Bitawan mo ko. Bitawan mo siya. Sabay tulak ni Richard kay Jordan. At sino ka naman para makaalam dito? Boyfriend ka ba niya, di ba hindi? Uminit ang tensyon. Ngunit lalo pang nagulo ang lahat nang biglang dumating si Allison. Ha, sinasabi ko na nga ba? After mo ako hiwalayan, dito ka talaga pupunta kay Irene? Galit na sabi ni Allison. Allison, anong ginagawa mo dito? Kailangan mo nang umalis. Wika ni Jordan habang pilit kinakaladkad paalis si Allison. Ano ba, bitiwan mo ako, walang hiya ka! Pagpupumiglas ito bago sampalin ng lalaki. Agad na bumaling siya kay Irene. Ano, masaya ka na bang babae ka, ha? Sira na ang pangalan ko sa publiko dahil sa'yo. Nawawala na yung mga endorsements ko, you ruined my career, at ngayon pati relasyon namin ni Jordan? How could you? Nagingit-ngit si galit si Allison, bago sumugod papunta kay Irene, pero bago pa man siya makalapit, napigilan na siya ni Richard. Kasabay ng pagdating ng mga gwardya, agad nilang hinawakan sina Allison at Jordan. Ano ba, bitiwan niyo kami? Huwag mong isisisi sa akin na nangyayari sa'yo, Allison. Dahil lahat na nangyari sa'yo ngayon? Dahil yan sa kasamaan mo? At isa pa, come on. Wala kang pakialam sa relasyon niya ni Jordan. Actually, nakalimutan ko nga magpasalamat eh. Salamat ha. Nakawala ako sa maling tao dahil sa'yo. And thank you for picking up my trash. Hindi maipinta ang naging reaksyon ni Allison sa mga sinabi niya. Makakaalis na kayo. Huwag na kayo manggugulo ulit dito. Guards, palabasin niyo na sila. Pinanood niya kung paano padabog na umalis si Jordan habang kinakaladkad ng mga gwardya nagwawalang si Allison. Pagkaalis nila napansin ni Irene na nahulog kanina ang isang bagay sa purse ni Allison. Habang nagwawala ito, agad niya itong pinulot. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit masama ang kutob niya rito. Richard, tignan mo. Ipinakita ng dalaga ang piraso ng tabletas sa binata. Hindi ko alam kung ano to. Pero pakiramdam ko, magagamit ko siya laban kay Allison.
Nakangiti niyang wika, ngunit di niya nakuha ang inaasahang reaksyon ni Richard. Are you okay? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Narinig ko, Irene. It's about the thing against Allison again, right? Halata ang pagkadismaya sa mukha ng binata. Oo, ba't parang may nasabi ako mali? Kasi pakiramdam ko, may mali na, Irene. Mali na tong ginagawa mo. What? I don't understand you, Richard. What I'm saying is, di ka pa ba tapos? Naintindihan naman kita. Pero baka ikapahamak mo to kapag di ka pa tumigil. So you're saying sumusobra na ako? Hindi naman sa ganun. No. Yun ang pagkakaintindi ko, Richard. Honestly, akala ko kakampi kita. Pero mukhang hindi naman pala. That's not what I meant. Of course, kakampi mo ako rito, Irene. Ang akin lang, unti-unti ka nang nilalaman yung paghihiganti mo. Alam kong hindi mo personality ang magtanim ng galit. Kilala kita, hindi ikaw to. Ha! Hindi mo ako kilala. Palibhasa, hindi mo alam pinagdaanan ko, Richard. Kaya mo nasasabi yan. Wala ka nung nawala sa akin lahat-lahat. Wala ka nung sinira ng mga taong yan ang buhay ko. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin na maramdaman. Naintindihan mo? Hindi na nakaimik pa si Richard na makita ang sakit sa mga mata ni Irene. Sa kabila ng pagtatalong yon, mas pinili pa rin ni Irene na ituloy ang kanyang plano. Lalo pa ngayon, nadiskubre niya ang masasamang lihim ni Allison at ng mag-inang Domingo. Sandaling pinagbasa ni Irene ang larawan ng kanyang lolo Eduardo na nakasabit sa pader ng kumpanya. Bago tuluyang nagpatuloy sa paglalakad patungong opisina. Ito na ang takdang araw ng kanyang paniningil. Sa kanyang pagpasok, taas noo siyang humarap sa mga naroon. Sina Jordan at Mrs. Domingo, kasama ang mga prominenteng business partners at investors. Hindi na pinatagal pa ni Irene ang lahat. Matapos maupo, nagsalita siya. Bago tayo magsimula, gusto ko munang linisin ang team na to. Starting with one of our investors, Mrs. Domingo, together with her son, Jordan. Napaangat ang kilay ng lahat sa narinig. Naguguluhan silang napatingin kay Irene. Tulad ng sinabi ko noon, I'm investigating anomalies in this company. At ngayon masasabi ko na rin sa harapan ninyong lahat na ang Pabila Domingo ay sangkot sa embezzlement of funds ng kumpanya. Mariing saad ni Irene. What? Liar! Wala kaming ginagawang anomalya sa kumpanya. Giit ni Mrs. Domingo. Irene, ano tong ginagawa mo? Saad naman ni Jordan. Is this true, Mrs. Domingo? Kabi-kabilang tanong ng mga nagulantang na stakeholders. Of course not. Huwag kayo maniniwala sa false and baseless accusations ng babaeng yan. Hindi ko magagawa yon. Katwiran pa ni Mrs. Domingo. Wala mga ebidensya ang magsasabi ng katotohanan. Sa harap ng mahabang conference table, inilatag ni Irene ang mga dokumento nagpapatunay ng aligasyon. Malinaw ang ebidensya, forged documents, unauthorized transactions, and suspicious activities. Lahat ng mga irregularidad na ito, nagtuturo sa pamilya Domingo. Malaki ang naging epekto nito sa kumpanya. That's why Mrs. Domingo and her son, Jordan, would face severe consequences. Effective today, their contract will be terminated. No! Malakas na tinapik ni Mrs. Domingo ang lamesa na nagpabigla sa lahat. Hindi mo pwedeng gawin to. Matagal na kaming trusted investor ng Gaisano Company bago ka pa dumating. Exactly. Dahil matagal niya nang pinagnanakawan ng kumpanya at niloloko si Don Eduardo. Ang lolo ko. Samot-saring reaksyon ng boards ang nangyari. No, Irene. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Kung tungkol to sa nagawa ko sa'yo noon, ako na lang ang pagbayarin mo. Ha? What makes you think that this is about you, Jordan? Siguro akala mo sa'yo lang umiikot ang mundo? Pas hindi. At itong ginagawa ko hindi lang to para sa akin, kundi pati na rin sa lolo ko na nagawa niyong bilugin ang ulo for the longest time. Kung totoo ang lahat, they should be put behind bars. Suhestyon na isa sa mga negosyante. Sumang-ayon naman ang lahat. Nagalit na stakeholders. Sa panahong yun, nabalot ng takot ang buong pagkatao ni na Mrs. Domingo. That's right. Kailangan nilang makulong. Matapos sabihin ng dalaga yon,
Saktong nagsidatingan ng mga pulis upang damputin si Jordan at ang ina nito. No, bitiwan niyo ako. This is illegal. I need my lawyer. Demanda ng ginang habang hinuhuli ito ng mga pulis. Ngayon, Mrs. Domingo, sino sa ating dalawa ang filthy? Remember kung paano niyo ako nun pinahiya for loving your son? And now, ito na ang tunay na iskandalo. At sisiguraduhin ko makukulong kayo. Nasindak ang ginang sa sinabi ng dalaga. Nang mapatingin siya sa paligid, nakita niya ang mga mapanuya at papanghusgang tingin ng mga stakeholders sa kanya. Sa sandaling yon, alam na ni Mrs. Domingo na nasira na ang kanyang pinakaiingatang pangalan. At tuluyan na siyang naging talunan. No, Irene, please. Huwag mong gawin to sa akin. Ang reputasyon ko, ang yaman ko, I cannot lose everything. Please, Irene, do something. That's not my problem anymore. Walang ekspresyon na pinanood ni Irene na dalhin to ng pulis palabas. Kahit anong sigaw ng masasakit na salita. At pagmamakaawa ng dalawa, wala na siyang pakialam. Agad naman siyang pinasalamatan ng mga stakeholders sa ginawa niyang pag-e-expose sa mga ito. Napakalaki ng may tutulong nito sa ikabubuti at ikauunlad ng kumpanya. Parang isang apoy na kumalat ang nangyari. Naging usap-usapan at laman ng balita ang naging pagpapatalsik bilang investors at pagsampa ng kaso patungkol sa embezzlement sa pamilya Domingo. Lalong umani ng papuri sa madla ang pagbubunyag ni Irene sa mga ito. Samantala nakaupo si Irene sa opisina niya. Hawak niya ang kanyang cellphone at nais tawagan si Richard pero hindi niya magawa. Hindi niya alam kung paano ito muling kakausapin. Nagtatalo ang isip at puso niya. Nang tumawag ang isang doktor. Yes, Doc. Really? Kung ganun magagamit ko yan para sa susunod kong pasabog. Matapos ibaba ang tawag, nagsimula nang maghanda si Irene para sa huli niyang plano. Ma'am Allison, ano po ginagawa niyo rito? Hindi po ba kayo na-inform? Tanong ng isa sa production staff. Anong inform pinagsasabi mo? Hindi na nga ako kinokontak ng production team pati ng manager ko. So ba't pa po kayo pumunta? Dahil alam ko na ang scheduled taping ko ngayon, tonta! Kaya papasukin mo ako. Kung ayaw mo sakaling kita ng hawak kong damit. Do you like it? Ma'am Allison, please, wag na po kayo manggulo. Alam niyo naman na labag sa policy ang ginagawa niyo eh. Wala ko alam sa policy sinasabi mo and I don't care. Ang sa akin lang papasukin niyo ako sa set dahil late na ako sa taping ko. Can't you understand? Ma'am Allison, wala nga po kayong taping dito. Umalis na po kayo. Saad ng gwardya. No, hindi ako aalis kaya papasukin niyo ako kung ayaw magwala ako dito. Gayunpaman, nanindigan ng mga staff na hindi siya papasukin. Kaya nagsimula nang magwala si Allison. Sinubukan siyang awatin ng lahat pero hindi siya nagpapigil. Hanggang sa napilitan ng harapin siya ng direktor. What are you doing here, Allison? Finally, nandito ka na, Direk. Yung mga tauhan mo kasi, they're so stupid. Sinusubukan nila akong paalisin. They don't know who I am. Kaya sabihin mo sa kanila, sabihin mo na ako ang bida sa movie na to. Ba't di ka nagsasalita, Direk? Tell them now. Tell them what? Napalingon ang lahat sa pagdating ni Irene. Agad namang nagbigay galang ang mga empleyado sa CEO. Ano namang ginagawa mo dito, Irene? Gusto mo bang panoorin pati pag-arte ko? Ganon ka na ba ka-obsess sa akin? Pagmamataas ni Allison. Bahagya namang natawa si Irene. Wow! You really think of yourself as someone high? Pero in fairness, tama ka. Nandito talaga ako para panoorin kang umarte. But sadly, sa ibang palabas nga lang. Anong ibig mong sabihin? Oh my! Hindi pa rin ba maliwanag sa'yo? Wala ka ng trabaho dito, Allison. Hindi na ikaw ang gaganap sa movie na to o kahit saang palabas under my company. No, hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Irene, because I have signed a contract for this project. At pirmado ako ng kontrata dito sa kumpanyang to, kaya wala kang karapatan na basta-basta akong tagalin. Of course I have. You have already violated the moral clause of the contract. Ibig sabihin, pwede na kitang tanggalin sa project na to at sa kumpanya. Agad na bakas sa mukha ni Allison ang takot at pangamba. No, that can't happen.
I may be a bad in public image right now, but it's only temporary. Clearly, wala kang alam sa takbo na industriya. I'm the brightest star in this industry. Kaya kahit anong issue pa yan, I remain on top. That's my place and this company could never replace me. Mariin itong wika. Yun ang akala mo, Allison. Pero nagkakamali ka. Reality is far from what you imagined. Dahil alam mo kung anong reality, your career is over. Wala ka ng lugar sa industriyang to. Pero wag ka mag-alala. Nakahanap na ako ng lugar kung saan ka nababagay. Nagulat ang lahat sa pagdating ng mga pulis. Ngunit ang lalo nilang kinagulat ay nang lapitan ng mga ito si Allison. Wait, anong ginagawa niyo? What's going on? Nandito kami para arestuhin ka dahil sa report at ebidensya ng iyong paglabag sa batas tungkol sa droga, partikular sa pag-aari at paggamit ng party drugs. Napasinghap ang lahat sa sinabi ng pulis. No, you're wrong. I don't do drugs. Sa presinto na lang po kayo magpaliwanag, ma'am. Hindi ako sasama sa inyo. Agad na nagbalak na umiskapo si Allison, ngunit napapaligiran siya ng mga pulis. Sumama ka na lang, Allison. Huwag mo nang dagdagan ng kahihiyan para sa'yo. Ikaw, you did this. Ikaw na naman ang may gawa nito, tama ba? Talagang hindi mo ba ako titigilan? Di ako may gawa nito sa'yo. You did this to yourself. And I'm just exposing who you really are. At ngayon, alam na ng lahat kung anong klaseng tao ka. No, hindi pwedeng mangyari to. Hindi ako pwedeng makulong. Pagpupumiglas ni Allison, habang hinahawakan ito ng mahigpit ng mga pulis. Nagsimula nang umikot ang mundo nito, habang nilulukob ng kahihiyan sa gitna ng mga taong nagbubulungan at kumukuha ng larawan sa paligid. No, hindi pwede to, Irene. Please tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Wag mo naman ako hayaang makulong. Nagsimula nang makiusap si Allison. At ba't naman kita tutulungan? Tinulungan mo ba ako nang nagmakaawa ako iligtas mo yung anak ko? Hindi, di ba? At ba't ako maaawa sa'yo? Naawa ka ba sa akin nung binubuli at pinapahirapan mo ako? Di ba hindi rin? Kaya huwag kang mag-expect na tutulungan kita. Kung ano mang nangyari sa'yo ngayon, karma mo yan. Mabilis na napalitan ng nagmamakaawang mukha ni Allison ng isang maitim na ekspresyon. You're right. I make your life miserable. At alam mo kung bakit? Because I'm better than you and I will always be. At ito ang tandaan mo, no one messes up with me. Marahas na tinulak ni Allison ng mga pulis na nakahawak sa kanya. Mabilis na hinablot ang baril ng isa sa kanila. Naging mabilis ang pangyayari at isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa hangin. Kasabay ng tilian ng mga tao sa paligid. Nang imulat ni Irene ang mga mata niya, bumungad sa kanyang paningin ang taong nagligtas sa kanya sa oras na yon. At yun ay walang iba kundi si Richard. Agad naman silang sinakluluhan ng mga tao at inalalayang tumayo. Napatingin siya sa direksyon ni Allison at nakita niya kung paano ito sumigaw at magwala habang pinoposasan at kinakaladkad palayo ng mga pulis. Pagsisisihan mo to, Irene. You will feel the regret after this. You will feel my wrath. Parang baliw na saad nito. Sinundan niya pa ito ng tingin, nang isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Ayos ka lang ba, Irene? Nasaktan ka ba? Naramdaman ni Irene ang panginginig ng buong katawan bago marahang tumango sa lalaki. Napahawak si Richard sa kanyang braso. Doon lamang napansin ng dalaga ang pagdurugo ng braso nito. Richard, tatamaan ka ng bala. Tumawag kayo ng ambulansya, please, bilisan niyo. Hey. Look at me, Irene. Calm down. I'm okay. Hindi na napigilan ni Irene na maluha sa sandaling yon. At agad naman siyang niyakap ng lalaki. Don't worry, nandito lang ako. Sa loob ng ospital, maingat na nililinis ng doktor ang natamong sugat ni Richard sa braso. Maayos na sugat. Magpasalamat tayo na daplis lang ng bala ang inaabot mo, Mr. Guevara. Sa ngayon, kailangan mo muna magpahinga. I will also give you antibiotics to prevent infection in the wound. Thank you, Doc. Pagkaalis ng doktor, bumaling si Irene sa binata. Why did you do that? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa'yo. No ka ba? Action star kaya ako. But kidding aside, mas gugustuhin ko pa ako nalang mapahamak, wag lang ikaw. Napangiti naman si Irene sa sinabi ng binata. Kung ganon, hindi ka na ba galit sa akin? Of course not.
Hindi ako galit sa'yo, Irene. I could never hate you. Alam ko nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan last time, and I actually wanted to apologize for it. No, Richard. I should be the one saying that. Ako dapat humingi ng tawad. Wait, hear me out first, okay? I'm sorry. I'm sorry kung naramdaman mo na ini-invalidate ko ang feelings mo at kung pakaramdam mo hindi mo ako kakampi. But believe me, Irene, I understand you. Really. Pero ito nangyari. Ito ang dahilan ko ba't kita pinipigilan. Dahil ayaw ko mapahamak ka. I know. Naiintindihan ko na ngayon. I'm sorry dahil sa nadamay ka patuloy. It doesn't matter kung nadamay ako o hindi. Naalala mo ba yung sinabi ko noon? Nandito lang ako palagi para sa'yo. Of course I remember. At sobrang nagpapasalamat ako sa'yo, Richard. Pero hindi mo naman ako obligasyon. Hindi mo kailangang ibuwis ang buhay mo para sa akin. But I'm willing to risk my life for you, Irene. Because I love you. Saglit na natigilan si Irene sa narinig bago tinignan si Richard na may nagtatakang muka. You love me? Yes, I do. Bago ka pa man maging apo ni Don Eduardo o naging CEO, mahal na kita, Irene. Hindi ko lang magawang aminin dahil sobrang complicated ng sitwasyon natin. But now, after what happened, na-realize ko napakaiksi ng buhay. I don't want to regret not telling you. Hindi nakaimik si Irene. Gulong-gulo siya sa nararamdaman niya. Sorry, nabigla yata kita. Richard, I'm sorry ha. Pero hindi ko alam ang mararamdaman ko. Sobrang dami nangyari at hindi ito ang priority ko ngayon. I understand. At hindi naman kita minamadali, Irene. You can take all the time you want to figure everything out. I'll be here when you're ready. Hindi nawala sa isip ni Irene ang sinabi ng binata. Tulala siya habang humihiga sa kama, kinagabihan, at napaisip sa lahat ng mga nangyari. Napakahaba ng araw na yon. Minabuti niya magpahinga na lamang at buksan ng telebisyon. Unang balitang bumungad sa kanya ay ang pagkakaaresto na mag-inang Domingo. Makikita pa sa balita na sinusubukang hingan sila ng pahayag ng media ngunit tumanggi sila. Sunod na may binalita ang tungkol sa krimeng ginawa ni Allison. Parang biglang nawala lahat ng bigat sa dibdib ni Irene sa kanyang napanood. Hindi niya mapaliwanag ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon. Masaya siya na sa wakas. Magbabayad na rin ang mga taong nanakit sa kanya. Habang tinitignan niya ang pagsabog ng balita sa social media, nakita niya isang post. Video ito na aktwal na pagliligtas sa kanya ni Richard. Isa rin tong pinag-uusapan ng madla. Nabasa niya ang mga komento ng mga taong pinupuri ang binata at nagsasabing bagay sila sa isa't isa. Hindi niya mapigilang mapangiti sa mga nabasa, ngunit naroon pa rin ang pag-aalangan sa puso niya. Ilang araw pa nga ang lumipas, naging mas abala si Irene sa pagmamanage ng kumpanya. Patuloy naman ang pagpaparamdam sa kanya ni Richard, ngunit minabuti niyang iwasan muna ito. Isang araw, habang abala niyang inaayos ang kagamitan sa kanyang opisina, napansin niya ang isang drawer na nakakandado. Hinanap niya ang susi nito. Agad naman ito binigay ng sekretarya sa kanya. Sinabi nito na binilin sa kanya ng matanda na ibigayin sa kanya sa takdang panahon. Nang kanyang mabuksan, isang nakatiklop na papel ang nakita niya. Isa itong liham mula kay Don Eduardo. Dear Irene, sa mga oras na nababasa mo ito, malamang wala na ako. Tinanggap mo na rin marahil ang pagiging CEO, kaya nasa loob ka ng opisina ko. At higit sa lahat, alam mo na ngayon, napo kita at ako'y lolo mo. I'm so sorry, Apo. Kung di ko nagawang masabi sa iyo ito ng personal, natakot ako na iwan mo rin ako kapag nalaman mo ang totoo. Because the truth is, I was a very selfish man. Naglayas ang mami mo noon dahil masyado ko siyang sinasakal sa expectations ko. Hinadlangan ko rin ang pagmamahalan nila ng daddy mo dahil isa lamang siyang ordinaryong tao. Alam ko na ito mismo ang pinagdaanan mo, kaya hindi ko magawang sabihin sa'yo. Sana mapatawad mo ako, Apo. Sobrang-sobra ang pagsisisi ko sa mga naging desisyon ko. At dahil doon, nawala sa akin ang mami mo. At sa isang iglap, wala na siya at hindi na ako nakabawi pa. And that's the lesson I learned in my life. We should always choose to be with the people we love before it's too late. Mag-iingat ka palagi, Apo. Masaya ako that I chose to spend my last years with you.
Matapos basahin ang liham, umagos ang luha sa kanyang mga mata at matagal niya itong niyakap. Choose to be with the people you love before it's too late. Yun ang mga salitang umalingaw-ngaw sa isipan niya. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Richard. Richard. Hello po, Miss Irene? Si Belle po ito, ang PA niya. Bakit po? Hello, nandyan ba si Richard? Anak ko, wala po inaasikaso niya yung passport niya para sa pag-alis ng bansa. Parang lumubog ang puso ni Irene nang marinig na aalis na si Richard. Agad niyang binaba ang tawag at nagmamadaling tinungo ang kinaroroonan ng binata. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya. At nakita niya roon si Richard nakatayo habang mayroong kausap sa cellphone. Richard! Tumakbo siya palapit at niyakap ito. Irene, anong ginagawa mo dito? Malinaw na sa akin ngayon. Malinaw na sa akin ang lahat. Alam ko na kung anong totoong nararamdaman ko at mahal din kita, Richard. Really? You love me too? I'm sorry kung iniwasan kita. Ang totoo ginawa ko yun kasi natatakot ako. Natatakot na ako magmahal ulit, Richard. Because the last time I did it broke me. Kaya pakiramdam ko mauulit lang din ang lahat. Naluluhang saad ni Irene at isang mahigpit na yakap ang binigay sa kanya ni Richard. I know, but I promise you, hindi ako tulad niya. Hindi kita sasaktan tulad ng ginawa niya. Tumingin si Irene sa mga mata ng lalaki at wala siyang ibang nararamdaman kundi labis sa pagtitiwala at pagmamahal. Akala ko huli na ang lahat. Akala ko aalis ka na at iiwan mo na ako. Sabi kasi ng PA mo pupunta ka na ibang bansa. Is that true? Yes. I've got a movie project on another country. Pero wala kang kailangan pag-alala. Hindi pa siya ngayon. It will be in few months. Nakahinga ng maluwag si Irene sa narinig. Tsaka ano ba sa tingin mo sa akin? Iiwan na lang kita bigla? No. Hindi ako basta-basta aalis na hindi tayo nag-uusap. Hinawakan ni Richard ang pisngi ng dalaga. I would never, ever leave you, Irene, because I love you. Ilang segundo nilang tinitigan ng isa't isa bago marahang hinalikan nila ang isa't isa sa harap ng mga tao. Isang matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan, binaliwala na lang ang paligid. Nagulat na lamang sila nang marinig ang hiyawan ng mga tao sa paligid. Irene, pwede ba akong humingi ng pabor? And what is that? Pwede bang sumama ka sa akin sa ibang bansa? Kapag sinimulan ko na yung project ko doon, I want you to be with me. Please sumama ka sa akin. I want to be close to you always. I can't promise you, but I'll always visit you. Alam mo naman na may mga responsibilidad ako sa kumpanya. Don't have to worry about anything. My presence will always fill your system. Nang mga sandaling yon, wala nang masalimuot na nakaraan ang pumasok sa isip ni Irene. Ang tanging naiisip niya na lang ay ang hinaharap kasama si Richard. Sa loob ng ilang buwan, naging maayos ang kanilang relasyon. Hawak nila ang kamay ng isa't isa habang kinukunan ng mga larawan sa paligid. Nakangiti silang naglalakad sa airport. Napatingin si Irene sa lalaki at nakita niya nakangiti ito sa kanya. Ano namang iningiti-ngiti mo dyan? Napatingin siya sa paligid at ang kaninang simpleng airport na balot ng malambing na musika at pinalibutan sila ng mga tao. Hawak nila ang mga posters na matatamis nilang larawan. Bumalik ang tingin niya kay Richard, ngunit nagulat siya na makitang nakaluhod na ito. Hawak ang isang napakagandang singsing. Will you make me the happiest man on earth and be with me for the rest of our lives? Nakangiting tanong ni Richard sa kanya. Napatingin si Irene sa tao sa paligid. Will you marry me? Of course, Richard. Gusto kita makasama habang buhay. Life's too short and I want to spend it with you. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan, isinuot ni Richard ang singsing sa daliri ni Irene. Hindi na nga nila namalayan ang paglipas ng panahon. Sapagkat naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Sa harap ng altar, sabay silang nangako na magsasama habang buhay. At tinupad nila ang mga pangakong yun bilang mag-asawa at magkatuwang sa buhay. Sa lahat ng mga pinagdaanan ni Irene, nasubok ang kanyang katatagan at lumaban siya sa hamon ng buhay.
Pero isang bagay, ang pinakakinatatakutan niya at dito siya natuto. Maiksi ang buhay, kaya't mas piliin nating ilaan yon sa mga bagay at taong importante sa atin. Iwanan na natin ang lahat ng masasakit na alaala at mabuhay tayo ng masaya at mapayapa ang buhay. Dahil walang masasaya kung palaging at pisang puso. Sa buhay na ito, walang ibang hiniling sa Irene kundi magkaroon ng karamay. At nagpapasalamat siya sa Diyos na binigay sa kanya nito si Richard. Habang buhay niyang tatanawing malaking utang na loob yon sa tadhana at sa poong may kapal. The end.